Akawibnata Part 1 of the story. Taka. Ako si Jason, isang simpleng tao na may hindi karaniwang kwento. Sa tuwing naiisip ko ang mga nangyari, parang bumabalik ang lahat sa akin. Ang mga alaala, ang sakit, at ang kalituhan. Nagsimula ang lahat isang maulap na hapon, nang bumuhos ang ulan na tila sumasalamin sa kalungkutan ni Ruel, ang matalik kong kaibigan. Si Ruel ay palaging masayahin. Ngunit noong araw na iyon, ibang-iba siya. Nakaupo siya sa gilid ng aming paboritong tambayan sa ilalim ng malaking puno sa likod ng eskwelahan. Ang mga patak ng ulan ay tila kasabay ng mga luha niyang hindi niya kayang pigilan. Alam kong may nangyari, kaya lumapit ako sa kanya. "Ruel, okay ka lang ba?" Tanong ko habang umupo sa tabi niya. Hindi siya sumagot. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang damdamin, kaya niyakap ko siya. Sa simpleng yakap na iyon, sinubukan kong iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa una, naramdaman ko ang unti-unting pagpapaluwag ng kanyang dibdib. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko maintindihan, pero parang may kung anong bumabalot sa amin na hindi ko maipaliwanag. "Sobrang sakit, Jason," bulong ni Ruel sa akin. "Iniwan niya ako. Wala akong alam kung bakit." Naramdaman ko ang pag-alon ng kanyang damdamin sa ilalim ng kanyang salita. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila dumadaloy patungo sa akin. At sa bawat pintig ng ulan, nadarama ko ang lalim ng kanyang hinanakit. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iiyak, may kung anong bumabagabag sa akin. Isang katanungan, isang pag-aalinlangan. Habang niyayakap ko siya, unti-unting bumabalik sa akin ang mga alaala ng mga nakaraang araw. Ang mga lihim na tingin, ang mga simpleng pag-uusap, at ang mga sandaling tila may kahulugan, ngunit hindi ko maunawaan. May kung anong bumubulong sa likod ng isip ko. Isang hinala na hindi ko maipaliwanag. "Ruel, hindi mo ba talaga alam kung bakit?" Tanong ko na may halong kaba at pag-aalala. Hindi siya sumagot agad. Umiling lamang siya, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang bagay na hindi ko mawari. "Minsan, Jason, may mga bagay na hindi natin kayang maintindihan. Pero sa ngayon, sapat na ang nandito ka," sagot niya. May halong lungkot at pasasalamat. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam kong may kulang. May piraso ng puzzle na hindi ko makita. Sa bawat patak ng ulan, sa bawat hikbi ni Ruel, tila may nagbabadyang bagyo na darating. Ang yakap na sana'y magbibigay ginhawa ay tila nagiging simula ng mas malalim na kalituhan. Habang ang araw ay unti-unting naglalaho sa likod ng mga ulap, nararamdaman ko ang pagbabago. Ang simpleng yakap na iyon ay tila nagbukas ng kahon ng mga lihim, ng mga damdaming hindi ko inaasahan. Sa kabila ng ulan at ng aming mga luha, nararamdaman ko na ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. At sa gitna ng ulan, sa gitna ng aming yakap, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagbabanta ng isang bagong simula. Isang simula ng komplikasyon na hindi ko inaasahan. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang pag-iyak? At paano nga ba magbabago ang lahat sa mga susunod na araw? Hindi ko pa rin makalimutan ang gabing iyon. Ang mga luha ni Ruel ay tila isang agos na walang humpay. Bawat patak ay may kasamang sakit na ramdam ko rin. Habang yakap ko siya, naisip kong ang pagkakaibigan namin ay palaging naging matibay at maaasahan. Sa bawat paghinga niya na may hikbi, naramdaman ko ang bigat ng mundo niya. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga luha, may kung anong kakaibang pag-aalala ang bumangon sa akin. Kinabukasan, bumangon ako ng maaga. Naisip ko na dapat ko siyang tawagan para kamustahin. Ngunit tila ba,
may kung anong balakid sa pagitan namin. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Nakaramdam ako ng pag-aalinlangan. Sa halip na tawagan siya, nagdesisyon akong bisitahin siya sa bahay nila. Naglakad ako patungo sa kanila, isinasantabi ang anumang pagdududa. Pagdating ko sa bahay nila, bumungad sa akin ang katahimikan. Parang ibang-iba ang hangin, may kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Kumatok ako sa pinto, ngunit walang sumagot. Pinili kong hintayin siya sa labas, sa pag-asang maririnig niya ang katok ko at lalabas. Habang nag-aantay, napansin kong may isang papel na nakaipit sa may pinto. Kinuha ko ito at binasa. Isang sulat mula kay Ruel. Jason, alam kong nag-aalala ka para sa akin. Patawarin mo ako kung hindi kita makakaharap ngayon. May mga bagay na kailangan kong pag-isipan. Mga desisyon na dapat kong gawin. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Ngunit kailangan kong matuklasan ito ng mag-isa. Mahal kita, kaibigan ko. Lagi mong tandaan yan. Naramdaman ko ang bigat ng sulat. Parang sinuntok ako sa dibdib. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila isang pamamaalam. Sa pag-uuwi ko, iba't ibang tanong ang pumasok sa isipan ko. Ano ang nangyayari kay Ruel? Bakit kailangan niyang lumayo? Ilang araw ang lumipas, ngunit wala akong narinig mula kay Ruel. Ang pag-aalala ko ay lumalim, at sa bawat araw na hindi ko siya nakikita, lalong lumalaki ang kaba sa aking dibdib. Sa kabila ng pag-aalala, nagpatuloy ang buhay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at tawa, ang katanungan tungkol kay Ruel ay hindi mawala. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Jason, kailangan mo akong makita. Sa parke, sa lugar kung saan tayo madalas nagkukwentuhan. Ang mensahe ay parang isang pag-asa. Isang liwanag sa madilim na mga araw. Walang pag-aalinlangan. Nagmadali akong pumunta sa parke. Pagdating ko, nakita ko si Ruel na nakaupo sa isang bangko. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Ngunit may kung anong kasiyahan din. Ruel! Tawag ko habang lumalapit sa kanya. Ngumiti siya, ngunit kita kong may kirot sa likod ng ngiti na iyon. Salamat sa pagpunta, Jason! Sabi niya. Umupo ako sa tabi niya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa halip, pinili kong makinig. Ikinuwento niya ang mga nangyari sa mga nakaraang araw, ang sakit na dinadala niya, at ang desisyon niyang lumayo pansamantala upang makahanap ng kasagutan sa kanyang mga tanong. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Tanong ko, may halong sama ng loob. Hindi ko rin sigurado, Jason. Naisip kong mas makakabuti ito sa ating dalawa. Ayokong maging pabigat, sagot niya. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, may kung anong misteryo sa mga mata ni Ruel. Isang bagay na hindi niya binabanggit. Alam kong may mas malalim pa sa kanyang mga sinasabi. At doon nagsimula ang mas malaking katanungan. Ano ang itinatago ni Ruel? Habang nag-uusap kami, nakita ko ang isang tao na palapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Hindi ko siya kilala. Ngunit may kung anong kilig ang bumalot sa akin. Bigla, tumayo si Ruel at lumayo nang walang paalam. Iniwan akong nag-iisa kasama ang estranghero. Ang estranghero ay ngumiti at may inabot na papel sa akin. Ito ay para sa iyo, mula kay Ruel. Pinili niyang umalis, ngunit kailangan mong malaman ang totoo. Sabi niya bago tuluyang lumayo. Nang buksan ko ang papel, isang panibagong sulat ang bumungad. Jason, mahal kita higit pa sa isang kaibigan. Hindi ko alam kung paano haharapin ito, kaya pinili kong lumayo. Naiintindihan kong magulo ito, ngunit sana mahanap ko ang tapang na sabihin sa iyo ang lahat. Ang mga salitang iyon ay tila isang bomba na sumabog sa aking isipan.
Ang pag-aakalang alam ko ang lahat tungkol sa pagkakaibigan namin ay naguguluhan. Ang pag-amin ni Ruel ay nag-iwan ng matinding palaisipan sa akin. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumalot sa akin. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang mga nakaraang araw ay tila naging isang malabong pelikula para sa akin. Hindi ko akalaing ang simpleng pagyakap ko kay Ruel habang siya'y umiiyak ay magiging simula ng isang masalimuot na yugto sa aming buhay. Nagsimula ito noong gabing iyon, sa sala ng aking apartment, kung saan ang pag-iyak niya ay tila naging musika ng kalungkutan na hindi ko kailanman inasahan. Jason, hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi ni Ruel. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit at pagkalito. Niyakap ko siya ng mahigpit. Umaasang, kahit papaano'y mapapawi ko ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa halip na ginhawa, isang kakaibang tensyon ang bumalot sa amin. Pakiramdam ko ay may naiwang hindi nasabi. Isang bagay na hindi ko mawari. Pagkatapos ng gabing iyon, naging madalas ang pagpunta ni Ruel sa aking apartment. Sa una, iniisip ko na siguro'y talagang kailangan niya ng kaibigan. Ngunit, unti-unti kong napansin na may kakaibang pagbabago sa kanyang kilos. Hindi na siya ang dating Ruel na masayahin at puno ng enerhiya. Madalas siyang tahimik at ang kanyang mga mata ay tila laging may hinahanap. Isang umaga, habang kami ay nagkakape, tinanong ko siya, Ruel, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ni Lara? Ang kanyang dating kasintahan na iniwan siya para sa ibang lalaki ang naging dahilan ng kanyang kalungkutan. Masyado ko siyang minahal, Jason. Ibinigay ko lahat, pero hindi pala sapat, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Napabuntong hininga siya at sa unang pagkakataon ay nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Pero may isang bagay pa akong hindi nasasabi sa iyo. Paano mo haharapin ang sinasabi ng iyong puso kapag ang iyong isip ay nagsisigaw ng kabaliktaran? Sa mga sumunod na araw, sinikap kong maging mas kalmado at maunawain. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang lalong pagdikit ni Ruel sa akin. Parang may sinasabi ang mga kilos niya na hindi ko matukoy. Isang gabing malamig, habang kami ay nagkukwentuhan sa balkonahe, bigla siyang nagsalita, Jason, alam mo bang ikaw lang ang nagparamdam sa akin na ako'y mahalaga? Nagulat ako sa kanyang sinabi. Kahit na matagal na kaming magkaibigan, hindi ko inakalang may ganoon siyang nararamdaman para sa akin. Ruel, lagi kitang susuportahan, ano man ang mangyari, sagot ko. Ngunit sa loob ay may kakaibang kaba akong nararamdaman. Salamat, Jason. Alam mo, minsan iniisip ko kung paano kung ikaw ang... Natigil siya at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Biglang may pumasok na mensahe sa kanyang telepono. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagkalito ay naging pagkabalisa. Kailangan ko munang umalis. Pasensya na, sabi niya, at mabilis na umalis. Bilang kaibigan, hindi ko alam kung paano haharapin ang mga nararamdaman ko. Ang pagkakaibigan namin ay tila nasa bingit ng pagbabago. At hindi ko alam kung ito ba'y magiging mas mabuti o mas masama. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong mag-focus sa trabaho. Ngunit hindi ko maitakwil ang pag-aalala ko kay Ruel. Ano ang kanyang hindi nasasabi? Ano ang kanyang pinagdaraanan na hindi ko alam? Isang gabi, natanggap ko ang gabadip ang isang tawag mula sa kanya. Jason, kailangan kita. Pwede ba tayong magkita? Ang kanyang boses ay tila puno ng desperasyon. Sa aming pagkikita, hindi ko inaasahan ang kanyang sasabihin. Jason, may nangyari. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at alam kong hindi ito tungkol kay Lara.
May mas malalim na dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, sinimulan niyang sabihin sa akin ang lahat. Yung gabi na umalis ako. May nangyari. May isang taong nakakita sa atin at hindi ko alam kung paano kita ipagtatanggol. Napatigil ako sa kanyang mga sinabi. Sino ang taong iyon? Ano ang nakita nila? Ang puso ko ay tila nagkukumahog sa kaba. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang takot at pagkabalisa. Ito ba ang simula ng mas malaking komplikasyon sa aming buhay? Ano ang dapat kong gawin? Sa mga tanong na ito, bumabalot ang takot sa akin. Hindi ko alam ang kasunod. Ngunit alam kong ito ang simula ng isang masalimuot na yugto sa aming pagkakaibigan. Ito ang tanong na bumabalot sa aking isipan habang nakatingin sa kanya. Ano ang nakita nila? At paano nito magugulo ang lahat? Sa kabila ng takot, alam kong hindi ko siya pababayaan. Ngunit paano nga ba namin haharapin ang bagong pagsubok na ito? Sa mga araw na sumunod, matapos ang gabing iyon, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan namin ni Ruel. Hindi ko maipaliwanag ng buo, ngunit naroon ang pakiramdam na parang may nagbago. Hindi sa masama, ngunit sa isang bagay na hindi ko lubos mawari. Isang gabi, habang kami magkasamang naglalakad pa uwi mula sa isang mahabang araw ng trabaho, biglang huminto si Ruel at humarap sa akin. Nasa kalagitnaan kami ng isang tahimik na kalye. Ang mga ilaw sa poste ay nagbibigay ng banayad na liwanag sa kanyang mukha. Jason, panimula niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang tono ng kanyang tinig ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng kaba. Ngunit pinilit kong ngumiti. Ano yun, Ruel? Tumingin siya sa mga mata ko. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakita noon. Isang uri ng determinasyon na tila naglalaban sa loob ng kanyang dibdib. Simula nung gabing niyakap mo ako habang umiiyak, may naramdaman akong kakaiba. Para bang hindi ko na siya hinintay pang tapusin. Alam ko na ang direksyon ng kanyang sinasabi. At sa loob-loob ko, natatakot akong mali ang aking iniisip. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili kong damdamin na tila nag-uudyok na itulak siya sa kanyang sinasabi. Ruel, kung ano man yan, pwede mong sabihin sa akin. Sagot ko, pilit na pinipigilan ng kaba sa dibdib ko. Umiling siya, tila nag-alinlangan pa rin, pero sa wakas ay nagpatuloy. Jason, sa tagal ng pinagsamahan natin bilang magkaibigan, hindi ko naisip na darating tayo sa puntong ito. Pero parang nahuhulog na ako sa'yo. Tumigil ang mundo ko sa sinabi niyang iyon. Kasabay ng pag-ikot ng mga mata ko sa paligid ay ang pag-iikot ng emosyon sa loob ko. Alam kong dapat ay may sasabihin ako. Ngunit tila nawala ang lahat ng tamang salita sa isip ko. Ruel, hindi ko alam. Simula ko, pero bigla siyang sumingit. Alam kong dapat hindi ito mangyari. Alam kong magulo pa ang sitwasyon ko. At ayokong damay ka sa gulong to. Mabilis niyang sagot, punong-puno ng emosyon ang boses niya. Pero hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang magkunwari. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Ang bigat ng isang damdaming hindi niya inaasahang mararamdaman, lalo pat nasa gitna siya ng isang masalimuot na yugto sa kanyang buhay. At ako na kanyang pinakamatalik na kaibigan. Heto, at nahaharap sa isang sitwasyon na hindi ko rin alam kung paano haharapin. Ruel, hindi kita iiwasan, hindi kita iiwan, sabi ko. Kahit ang totoo ay hindi ko pa rin sigurado kung ano ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Ang alam ko lang ay hindi ko kaya ang ideyang mawalan ng isang kaibigan tulad niya. Ngumiti siya, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay naroon pa rin ang lungkot. Salamat, Jason!
Salamat sa pag-intindi. Pareho kaming nanatiling tahimik habang tinatahak ang daan pauwi. Pareho naming alam na sa kabila ng mga salitang binitiwan, naroon ang isang hindi maikakailang pagkakaiba sa dati naming samahan. Sa mga sumunod na araw, sinikap kong balikan ang dati naming samahan. Nakikipagbiruan ako sa kanya. Nilalabas namin ang mga alaalang dati naming ginagawa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maialis sa isipan ko ang sinabi niya noong gabing iyon. Isang gabi, habang magkasama kaming nakaupo sa labas ng bahay, bigla akong nagtanong, "Ruel, anong plano mo ngayon?" Tumingin siya sa akin, tila naguguluhan. "Planong? Sa atin, sa nararamdaman mo." Sagot ko, diretso sa punto. Napabuntong hininga siya at sumandal sa upuan. "Hindi ko alam, Jason. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Ayokong masaktan ka. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang salita. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon ang isang bahagi ng aking kalooban na tila nag-uudyok na bigyan ng pagkakataon ang nararamdaman niya. Ngunit bago pa man ako makapagpasya, isang tawag ang dumating sa telepono niya. Mabilis niyang sinagot ito at nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon habang nakikinig sa kabilang linya. "Okay, sige, pupunta ako." Ang tanging narinig kong sinabi niya bago ibaba ang telepono. "Anong nangyari?" Tanong ko, puno ng pag-aalala. "May kailangan akong ayusin. Kailangan kong umalis." Sagot niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tumayo siya at biglang humarap sa akin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, naramdaman ko ang init ng kanyang yakap. "Salamat, Jason! Salamat sa lahat!" At sa isang iglap, siya'y nawala sa aking paningin. Iniwan akong nag-iisip kung ano ang susunod na mangyayari. Sa oras na iyon, isang bagay ang malinaw. Nagsisimula pa lamang ang kaguluhan. At wala akong ideya kung paano ito matatapos. Pagkatapos ng lahat ng nangyari noong nakaraang linggo, pakiramdam ko ay parang isang malaking puwang ang bumabalot sa paligid ko. Si Ruel, ang aking matalik na kaibigan, ay tila bumagsak sa ilalim ng bigat ng kanyang nararamdaman. At ako, si Jason, ang laging nandyan para sa kanya, ay narito na naman, handang umalalay sa oras ng kanyang pangangailangan. Nang umagang iyon, nagpasya akong bisitahin siya sa kanilang bahay. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga luha niyang walang tigil noong huli kaming nagkita. Alam kong kailangan niya ng kausap, ng karami. Ngunit parang may kung anong bumabag-abag sa akin. Parang may isang bahagi ng kwento na hindi ko pa alam. Isang bahagi na maaring nagtatago sa likod ng kanyang mga hikbi. Nang makarating ako sa bahay nila, bumungad sa akin ang katahimikan. Tila ang buong paligid ay sumasalamin sa kanyang kalungkutan. Kumatok ako sa pinto at ilang sandali pa'y bumukas ito. Si Ruel ay nasa harap ko. Mukhang pagod at may bahid ng pamumugto ang kanyang mga mata. Walang salitang lumabas mula sa kanyang bibig. Ngunit sapat na ang kanyang tingin upang ipaalam sa akin ang nararamdaman niya. "Pumasok ka!" Mahinang sabi niya, habang iniwas niya ang tingin sa akin. Sumunod ako sa kanya papasok, at naupo kami sa sala. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Ang uri ng katahimikan na tila sumisigaw ng damdamin. Ngunit walang sapat na tapang upang ipahayag kung ano ang nararamdaman. "Ruel, nandito lang ako." Bulong ko, pilit inaalis ang kaba sa dibdib ko. "Ano man ang kailangan mong sabihin, makikinig ako." Nagtagal bago siya sumagot. Tila naglalaban ang kanyang kalooban at hindi ko mawari kung ano ang sanhi ng kanyang pag-aalinlangan. Sa wakas, nagsalita siya. Ang boses niya ay puno ng pagod, ngunit may halong determinasyon. "Jason,
Hindi ko alam kung paano ko sisimulang ikwento sa'yo ang lahat. Ani Ruel, habang tinitigan niya ako ng mata sa mata. Pero kailangan mong malaman, hindi lang ito tungkol kay Mia. Mia, ang kanyang dating kasintahan. Ang dahilan kung bakit siya umiiyak noong huli kaming nagkita. Ngunit, tila may iba pang dahilan, isang mas malalim na sugat na bumabagabag sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, habang ang kaba ko ay unti-unting nagiging pangamba. May iba pa bang nangyari? Tumango siya. At sa puntong iyon, ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. May isang tao, isang lihim na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Jason, natatakot ako sa magiging epekto nito. Napatigil ako. May lihim si Ruel na hindi pa niya nasasabi sa akin. Pakiramdam ko ay para akong nasa gilid ng bangin. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit naramdaman ko rin ang pangangailangan na mas lalo pang unawain ang sitwasyon. Na mas lalo pang alamin ang nararamdaman niya. Bakit mo ako natatakot? Tanong ko. Pilit na hinuhulaan ang kanyang ibig sabihin. Ano ang dapat kong malaman, Ruel? Nagtagal, bago siya muling nagsalita. Ngunit nang gawin niya ito, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Jason, hindi ako sigurado kung paano mo ito matatanggap. Pero, meron akong nararamdaman para sa'yo, higit pa sa pagkakaibigan. Sa isang iglap, parang bumaliktad ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang revelasyong iyon. Ang puso ko ay tila naguluhan. Hindi alam kung ano ang susunod na hakbang. Si Ruel, ang aking matalik na kaibigan, ay may nararamdaman para sa akin na higit pa sa inaakala ko. Hindi ko alam kung paano sumagot. Ang mga salita ay parang naglaho sa hangin, at ang katahimikan ay muling bumalot sa amin. Ngunit sa kabila ng pagkalito, naramdaman ko ang isang bagay. Isang damdaming hindi ko pa lubusang nauunawaan. Tila may parte ng puso ko na tumutugon sa kanyang revelasyon, ngunit hindi ko pa alam kung paano. Ruel? Simula ko. Ngunit hindi ko na ituloy ang sasabihin. Hindi ko pa alam ang tamang salita, ang tamang damdamin. Ngunit alam kong hindi ko siya maaaring iwan sa ganitong sitwasyon. At sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pangangailangan na yakapin siya upang iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa kahit na ang mundo namin ay puno ng pagkalito. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, alam kong may mas malalim na usapan pa kaming kailangang harapin. Ang tanong na ngayon ay, paano namin haharapin ang bagong twist sa aming kwento? At doon, sa gitna ng yakap na iyon, nagsimula ang lahat ng kaguluhan na hindi ko pa lubusang nauunawaan. Hindi ko alam kung bakit parang mas mabigat ang hangin sa kwartong iyon. Nakaupo si Ruel sa gilid ng kama ko. Nakayuko. Ang mga mata niya namumula sa kaiiyak. Sa buong buhay ko, hindi ko pa siya nakita sa ganitong estado. Parang basag na basag. Parang wala nang natira sa kanya. Ang matapang, palatawa, at palaging may sagot na Ruel ay nawala. Unti-unting nilamon ng sakit na hindi ko kayang sukatin. Ilang taon, Jason? Ilang taon kong binigay ang lahat sa kanya. Bulong niya. Halos hindi ko marinig sa sobrang hina ng boses niya. Tapos ganun lang, parang wala akong halaga. Walang salita ang lumalabas sa bibig ko. Anong sasabihin ko? Na magiging okay din ang lahat? Nalilipas din ang sakit? Alam kong walang kabuluhan ang mga salitang iyon sa ganitong sandali. Minsan, ang sakit ay masyadong sariwa. Masyadong matalim para sa kahit anong pangako ng pag-asa. Kaya ginawa ko na lang ang alam kong hindi niya tatanggihan. Tumayo ako, lumapit, at dahan-dahang hinila siya sa yakap. Nagulat siya, naramdaman ko ang saglit na pagtutol ng katawan niya. Pero sa huli ay bumigay siya. Bumagsak siya sa dibdib ko.
Ang mga kamay niya mahigpit na kumapit sa likuran ng suot kong hoodie, habang ang balikat niya ay nagsimulang mangiinig. Narinig ko ang malalim niyang paghinga, ang pira-pirasong hikbi na pilit niyang itinatago. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng sakit niya. Hindi lang sa mga salita, kundi sa kung paano siya bumigay sa yakap ko. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy, Jason. Bulong niya. Ang tinig niya basag na basag. Ayoko na! Ayoko nang masaktan! Ruel! Sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses ko. Hindi kita iiwan, okay? Sasamahan kita kahit anong mangyari. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Hindi ko alam kung paano ko nasabi ang mga bagay na iyon ng buo ang loob. Pero alam ko na kailangan niyang marinig iyon. Kailangan niyang maramdaman na may isang tao pa rin sa mundo na hindi siya iiwan. Na may isang tao pa rin na magmamalasakit. Lumipas ang ilang minuto sa ganoong posisyon. Tahimik kami, maliban sa paminsan-minsang hikbi niya. Pero habang yakap ko siya, may napansin akong kakaiba. Ang init ng katawan niya, ang paraan ng paghinga niya. Parang may kung anong nagbago. Hindi ko maipaliwanag, pero bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi ko inaasahan na ganito siya magiging malapit sa akin. Na ganito kalalim ang magiging koneksyon ng sandaling iyon. Tama ka, Jason! Bulong niya. Ang tinig niya mas malumanay na ngayon. Ikaw lang talaga ang naiintindihan ako. Ngumiti ako, kahit hindi niya makita. Pero ang ngiti ko ay may halong takot. Takot dahil sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Na ako na lang ang natitirang sandalan niya. At sa totoo lang, hindi ko alam kung kaya ko iyon. Tara na, sabi ko. Pilit na binabasag ang tensyon sa kwarto. Kailangan mong kumain. Hindi mo pwedeng hayaan ang sarili mong magutom. Ngumiti siya ng bahagya, pero hindi pa rin tumayo. Nakatingin siya sa akin. Ang mga mata niya tila may sinasabi na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kung anong malalim sa likod ng tingin na iyon. Parang may tanong na hindi niya kayang bigkasin. Pagkatapos ng ilang segundo, tumayo siya. Sinundan ko siya palabas ng kwarto, pababa sa kusina. Tahimik ang bawat hakbang, pero parang may kung anong bumibigat sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero parang may nagbago mula sa sandaling niyakap ko siya. Habang kumakain kami, pilit kong sinubukang gawing normal ang usapan. Tinanong ko siya tungkol sa trabaho, tungkol sa mga plano niya sa buhay. Pero ang mga sagot niya ay maikli. Pilit na pinapakalma ang sarili pero halata pa rin ang kirot sa boses niya. Jason! Biglang sambit niya, habang nakatitig sa tasa ng kape sa harap niya. Alam mo bang ikaw lang ang taong hindi ko kailanman sinaktan? Lahat ng iba, kahit si Mariel, alam kong may mga pagkakataon na nasaktan ko sila kahit hindi ko sinasadya. Napatingin ako sa kanya. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero bago pa ako makasagot, nagpatuloy siya. Pero ikaw lang ang palaging nandyan. Palaging maayos. Palaging tama. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong gumapang sa dibdib ko. Hindi ko alam kung takot yon, kaba, o isang bagay na mas malalim. Pero hindi ko nagawang magsalita. Tumango lang ako, pilit na pinapakita na naiintindihan ko ang sinasabi niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya. Salamat, Jason, sabi niya. Ang nangiti niya bahagyang bumalik sa mukha niya. Salamat sa lahat. Ngumiti rin ako, kahit pilit. Pero bago siya tuluyang umalis sa mesa, may naramdaman akong hindi maipaliwanag. May kung anong naiwan sa pagitan naming dalawa. Isang tanong, isang emosyon, isang piraso ng kwento na hindi pa buo. Pagbalik ko sa kwarto, nagkulong ako doon.
Nakasandal ako sa pintuan, pilit na pinoproseso ang lahat ng nangyari. Pero bago ko patuluyang makalimutan ang lahat, biglang tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula kay Ruel. Ang sabi niya, "Jason, may kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero alam kong kailangan mong malaman." Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit parang ang bigat ng mensaheng iyon? At bakit parang may kung anong bubulwak na komplikasyon mula sa sandaling iyon? Hindi ko alam ang sagot, pero alam ko na ang susunod na mangyayari ay magbabago sa lahat. Para akong napako sa sahig ng maliit na kwarto ni Ruel habang mastan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga matay namumugto sa pagkakaiyak. Hindi ko alam kung paano siya maaalis sa ganitong kalagayan. Dati-rati, siya ang nagsisilbing haligi ng aming barkada tuwing may problema ang isa sa amin. Ngayong siya naman ang nangangailangan. Parang hindi sapat ang aking kakayahan para maibalik sa kanya ang dating sigla. "Jason," tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay mahinang dumadagundong sa katahimikan ng silid. "Bakit ganito? Akala ko ba ayos na kami ni Mia?" Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano sasagutin iyon. Ang alam ko lang ay kailangan kong naroon ako para sa kanya. Lumapit ako at naupo sa tabi niya. Inilapit ang aking braso para yakapin siya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang katawan habang unti-unti siyang bumigay at niyakap din ako pabalik. Dama ko ang panginginig ng kanyang katawan sa bawat hikbi at muli ay naramdaman ko ang hindi ko maipaliwanag na lungkot para sa aking kaibigan. "Alam mo, Ruel," panimula ko habang pilit na tinutunto ng tamang mga salita. "Minsan, hindi natin kayang kontrolin ang mga bagay. Pero nandito ako, hindi kita iiwan." Hindi siya sumagot. Ngunit ramdam ko sa higpit ng kanyang pagkakayakap na kahit paano ay naibsa ng kanyang nararamdaman. Naisip ko noon na sapat na iyon. Ngunit sa likod ng isip ko, may bumabagabag na tanong. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Habang niyayakap ko siya, unti-unti kong naalala ang huling pag-uusap namin ni Mia. Parang kahapon lang nang sinabi niya sa akin na may kailangan siyang ipagtapat kay Ruel. May takot sa kanyang mga mata noong araw na iyon. At ngayon ko lang napagtanto kung gaano kalalim ang kanyang pag-aalala. Ano nga ba ang sinabi niya kay Ruel? At bakit parang bigla na lang naglaho ang lahat ng kanilang pinagsamahan? Nagpatuloy ang oras na kami magkatabi. Tahimik na pinagmamasdan ng kisame ng kanyang kwarto. Halos hindi ko napansin nang humupa ang kanyang pag-iyak. Tila naubos na ang luha sa kanyang mga mata. Nagpa siya akong bumitaw sa pagkakayakap at tiningnan siya sa mata. "Ruel!" simula ko. "Gusto mo bang pag-usapan natin? Baka makatulong." Sandaling katahimikan ang namayani bago siya sumagot. "Hindi ko alam, Jason. Parang ang hirap intindihin." Naramdaman ko ang sakit sa kanyang tinig. Alam kong kailangan niyang ilabas ang lahat ng kanyang saloobin. Ngunit hindi ko siya maipilit. Kaya't naghintay lang ako, handang makinig. Maya-maya pa'y bumuntong hininga siya at muling nagsalita, "Mia." Sinabi niyang kailangan niyang hanapin ang sarili niya. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya akong iwan. Ang mga salitang iyon ay parang pugon na nagpasiklab sa aking isipan. Naalala ko ang aming pag-uusap ni Mia. At biglang sumagi sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan noon. Hanapin ang sarili? Bulong ko sa sarili ko. Ngunit sapat na para marinig ni Ruel? "Oo," sagot niya. May bahid ng galit sa kanyang tinig. Parang hindi ko na siya kilala. Nagpatuloy ang aming pag-usap
At unti-unti kong napagtanto na hindi lamang simpleng problema ng relasyon ang bumabagabag kay Ruel. May mas malalim na sugat na iniwan si Mia. At hindi ko malaman kung paano ito hihilumin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may nararamdaman akong hindi maipaliwanag na kaba, na parang may bagay na hindi ko pa natutuklasan. Biglang nag-ring ang aking cellphone, at sa pagdampot ko nito, nakita ko ang isang mensahe mula kay Mia. "Jason, kailangan natin mag-usap tungkol kay Ruel." Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin kay Ruel. Pero alam kong kailangan kong malaman ang lahat ng detalye bago ko siya kausapin ulit. Ang mensaheng iyon ay tila isang susi na magbubukas sa mga lihim na hindi ko pa naaaninag. "Ruel," sabi ko habang pilit na pinapanatili ang normal na tono ng aking boses. "Sandali lang, may kailangan akong asikasuhin." Tumango siya, tila hindi na muling nagtanong. Lumabas ako ng kwarto at isinara ang pinto sa likod ko. Habang papalayo ako, hindi ko maiwasang isipin ang susunod na mangyayari. Ano ba ang gustong sabihin ni Mia? At paano ko ipapaliwanag kay Ruel? Isang bagay lang ang sigurado. Sa bawat hakbang na inilalayo ko mula sa kanyang pinto, nararamdaman ko na ang simula ng isang bagay na magpapabago sa aming lahat. At sa sandaling iyon, kahit hindi ko pa alam ang buong kwento, naramdaman kong hindi na magiging madali ang lahat. Sa pagdungaw ko sa bintana ng hallway, dumagan ang bigat ng kawalan ng katiyakan sa akin. Ang mga susunod na hakbang ay maaaring ang pinakamahalaga sa aming pagkakaibigan. Ngunit handa na ba akong harapin ang katotohanan? Nang bumalik ako sa aming tambayan sa likod ng lumang sinahan, ang lugar na kadalasan naming pinuntahan ni Ruel para makaiwas sa gulo ng mundo, doon ko siya nakita. Nakaupo siya sa paborito niyang bangko, nakatungo, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang nakitang ganito. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang sakit sa kanyang mga mata, parang kasabay din nitong nababasag ang puso ko. "Ruel?" Tawag ko sa kanya, dahan-dahang lumapit. Hindi siya tumingin sa akin, ngunit alam kong narinig niya ako. Ang hangin ay malamig, ngunit tila mas malamig ang aura na bumabalot sa kanya. Umupo ako sa tabi niya at walang salitang inilapit ang aking braso sa kanyang balikat. Niyakap ko siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mundo. Ang mga luha niyang tila walang katapusan. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa pagkakayakap sa kanya. Isang init na tila sumasalamin sa kagustuhan kong mapasaya siya, kahit sa saglit lang. "Jason," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng hikbi. "Hindi ko alam kung paano na." "Narito ako, Ruel," tugon ko. Sinusubukang iparating na hindi siya nag-iisa, kahit hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. "Anong nangyari?" Saglit siyang natahimik bago nagpatuloy. "Siya! Si Carla! Umalis na siya! Hindi man lang siya nagpaalam! Wala na siyang iniwang kahit ano!" Si Carla, ang babaeng minahal ni Ruel ng buong puso at kaluluwa. Ang dahilan ng kanyang mga ngiti at mga pag-asa. Ngunit ngayon, siya rin ang dahilan ng kanyang pagkalugmok. Sa mga kwento ni Ruel, si Carla ay tila isang bituin na kanyang sinusundan. Ngunit ngayon, ang bituin na iyon ay naglaho na at iniwan siya sa kadiliman. "Nalaman ko na," patuloy ni Ruel habang patuloy akong nakikinig. "May iba na siya at hindi ko alam kung anong gagawin ko." Nakaramdam ako ng pagkirot sa aking dibdib. Gusto kong sabihin sa kanya na magiging maayos din ang lahat. Ngunit paano ko siya makukumbinsi kung hindi ko rin alam ang sagot? Ngunit sa kabila ng lahat, narito ako, handang maging kanlungan niya sa gitna ng kanyang unos. "Ruel, hindi mo kasalanan kung bakit ito nangyari. At kahit anong mangyari,
nandito ako para sa iyo. Sabi ko, umaasa na kahit papaano ay makatulong ang mga salitang ito. Sandali siyang tumigil sa pag-iyak, ngunit naman ko ang kanyang panginginig. Salamat, Jason. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon, pero salamat. Sa ilalim ng mga bituin, sa likod ng lumang sinehan, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa amin. Tila kami lang ang nag-iisang tao sa lugar na iyon. Ngunit sa likod ng mga hikbi at mga luha, unti-unti ko ring nararamdaman ang kakaibang bagay na hindi ko maipaliwanag. Habang yakap ko si Ruel, may kung anong kumislap sa gilid ng aking mga mata. Isang maliit na papel na tila lumilipad sa hangin at bumagsak sa aming harapan. Pareho kaming napatingin, naputol ang aming sandali ng pagninilay. Pinulot ko ang papel at sa pagkamangha ko, naroon ang sulat kamay na hindi ko inaasahan. Ang mga salitang nakasulat ay tila nag-iwan ng malamig na hangin sa akin. Jason, alam kong nandyan ka para kay Ruel. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Ngunit hindi mo siya matutulungan kung hindi mo siya sasabihan. Naguluhan ako. Paano nalalaman ng sino man ang tungkol dito? Sino ang nagsulat ng papel na ito? At ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Napatingin ako kay Ruel. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang tungkol sa papel. Baka ito ang simula ng mas malaking gulo. Ngunit alam kong hindi ko siya kayang iwanan sa kadiliman. Sa pagitan ng aming sandaling ito, sa gitna ng kanyang pagkalugmok, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang nakasulat sa papel. Alam ko ang nararamdaman ko para kay Ruel. Ngunit paano ko sasabihin sa kanya? Paano kung ito ang simula ng pagkasira ng aming pagkakaibigan? Habang tinitingnan ko ang papel, naramdaman ko ang pag-iiba ng hangin sa paligid. Tila nagsusumigaw ang mundo na may dapat mangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong na bumabalot sa aking isipan ay, sino ang nagsulat ng papel na ito? At bakit? Sa gitna ng mga tanong, naramdaman ko ang paglipas ng oras. Niyakap ko si Ruel ng mas mahigpit, umaasang kahit papaano ay maibsan ang kanyang sakit. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, alam kong nagsimula na ang mas malaking komplikasyon sa aming buhay. Ang gabi ay tahimik. Ngunit ang bigat ng damdamin ay parang sigaw na umaalingaw-ngaw sa pagitan namin ni Ruel. Nakaupo kami sa ilalim ng lumang puno ng akasya sa likod ng bahay nila. Ang lugar na madalas naming puntahan kapag gusto naming mag-usap ng masinsinan. Nang gabing iyon, ang usapan ay tila hindi tungkol sa kung ano ang susunod naming gagawin, kundi kung paano namin tatanggapin ang sakit na kalat sa aming dalawa. Si Ruel, na noon ay palaging masayahin, ay nakatungo at walang imik. Ang mga mata niya, bagamat nagtatago sa dilim, ay kitang-kitang namamaga. Hindi ko na mabilang kung ilang oras na kaming nandito, magkatabi, ngunit parang ang layo ng pagitan ng aming mga mundo. Pinili kong huwag magsalita muna, dahil alam kong hindi niya kailangang marinig ang mga okay lang yan o kakayanin mo. Minsan, mas mahalaga ang katahimikan kaysa sa mga salitang walang laman. Biglang bumuntong hininga si Ruel, malalim at mabigat, na parang inilalabas ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Jason, basag ang boses niya. Hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy. Tumigil ako sa paglaro ng maliliit na bato sa lupa at tumingin sa kanya. Ang tanong niya ay hindi isang bagay na masasagot ng simpleng alam ko. Kaya't hinayaan ko siyang magsalita. Akala ko siya na talaga. Patuloy niya. Ang tinig niya ay puno ng pagkalito at pighati. Binigay ko ang lahat. Sinigurado kong masaya siya, na mahal niya ako. Pero bakit ganito? Bakit parang ako lang ang nagmahal? Ang mga salita niya ay tumama sa akin ng mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang,
Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Pero ang isang bagay na sigurado ako, gusto kong nandito para sa kanya. Kaya't ginawa ko ang tanging bagay na kaya kong gawin. Niyakap ko siya. Sa simula, nagulat siya. Naramdaman ko ang panandaliang pagtigas ng katawan niya. Ngunit unti-unti siyang bumigay sa yakap. Ang mga braso niya ay bumalot sa akin, mahigpit. Na parang ako na lang ang natitira sa mundo na matatakbuhan niya. Sa puntong iyon, nadaman ko ang init ng kanyang luha na dumaloy sa balikat ko. Hindi siya umiiyak ng malakas, ngunit ang bawat hikbi niya ay parang dagok sa puso ko. "Ruel!" bulong ko. "Nandito lang ako. Hindi kita iiwan." Tumango siya, ngunit hindi siya nagsalita. Ilang minuto kaming nanatiling ganito, magkadikit. Parang dalawang taong nagtatangkang buuin ang basag-basag nilang mga mundo. Ang puso ko ay mabigat. Hindi dahil sa sakit niya lamang, kundi dahil sa isang bagay na matagal ko nang itinatago. Matagal ko nang alam na mahal ko si Ruel. Higit pa sa pagiging magkaibigan. Pero pinili kong huwag sabihin dahil alam kong hindi niya ako tinitingnan sa parehong paraan. Para sa kanya, ako ang best friend, ang taong palaging nandyan para sa kanya. Ngunit hanggang doon lang. At ngayon, habang niyayakap ko siya sa gitna ng kanyang pagkalugmok, parang patuloy na pinapaalala ng mundo sa akin na hindi ako ang taong gusto niyang yakapin ng ganito. Nang lumuwag ang yakap niya, tumingala siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng tanong, ngunit hindi niya iyon binigkas. Sa halip, tumingin lang siya, parang may hinahanap sa mukha ko, parang may inaasahan. "Salamat, Jason!" bulong niya habang pinupunasan ng mga luha niya. "Ikaw lang talaga ang naiintindihan ako." Ngumiti ako, ngunit ang ngiti ko ay pilit. Hindi ko alam kung tama bang maging masaya dahil sa tiwala niya o masaktan dahil sa limitasyon ng damdaming meron kami. "Alam mo," sabi niya bigla, "kung hindi lang kita kaibigan, baka ikaw na lang ang naging sagot sa lahat ng hinahanap ko." Napako ako. Ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok sa sandaling iyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang mga salitang iyon ay tila isang pintuang binuksan sa harapan ko. Ngunit natatakot akong pasukin. Nagpatuloy siya bago pa ako makapagsalita. "Pero Jason," tumigil siya at ang ekspresyon niya ay nagbago. Ang mga mata niya, na kanina'y puno ng sakit, ay biglang naging maingat. "May sasabihin ako sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin." Natulala ako. Ang tinig niya ay seryoso at biglang parang bumagal ang paligid. Ang katahimikan ay naging napakabigat na parang may paparating na hindi ko inaasahan. "Ruel, ano yon?" tanong ko. Pilit na nagpapakalma. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Ang ekspresyon niya ay halong kaba at determinasyon. At sa wakas, sinabi niya ang mga salitang bumaliktad sa mundo ko. "Jason, mahal kita." Ang puso ko ay tumigil sa pagtibok. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang mga salitang iyon, ang mga salitang inaasam ko mula sa kanya ay sinabi niya. Ngunit sa maling paraan. Ang tono ng boses niya ay hindi puno ng pagmamahal na romantiko, kundi ng takot. Takot na mawala ako. Takot na hindi ko siya maintindihan. At doon ko napagtanto ang twist. Ang pag-amin niya ay hindi dahil mahal niya ako ng higit pa sa pagkakaibigan, kundi dahil natatakot siyang ako lang ang natitirang tahanan niya. Nakaharap ako ngayon sa pinakamalaking tanong ng buhay ko. Handa ba akong tanggapin ang pagmamahal na iyon kahit alam kong hindi ito tunay? Nagsimula ang araw na tulad ng dati. Isang malungkot na umaga na puno ng mga alaala ng nakaraan. Nasa tabi ako ni Ruel, ang matalik kong kaibigan, habang nakaupo kami sa paborito naming spot sa parke. Ang mga puno ay tila sumasabay sa lungkot na nararamdaman ng kaibigan ko.
ang kanilang mga dahon ay bumabagsak na parang mga luha. Sinasabi ko sa iyo, Jason, hindi ko siya makalimutan. Wika ni Ruel habang naglalaro ng mga bato sa lupa. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Ito ang hirap sa pag-ibig, Ruel. Pero nandito lang ako, handang makinig. Tugon ko habang inaabot ang kanyang balikat para bigyan ng kaunting lakas. Sa tuwing mag-uusap kami, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Parang kalahati ng puso ko ay nadadamay sa sakit na nararamdaman niya. Ilang buwan na rin mula nang mangyari ang hiwalayan nila ni Ina. At hindi pa rin siya makabangon. Sinubukan kong iangat ang kanyang kalooban. Ngunit tila hindi sapat ang mga salita ko para maibsan ang kanyang nararamdaman. Sa gitna ng aming pag-uusap, bigla siyang bumagsak ang ulo sa aking balikat. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong lubos ang kanyang kahinaan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang pag-iyak. At sa puntong iyon, naramdaman ko rin ang isang tila kakaibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Salamat, Jason! Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Bulong ni Ruel sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang bigat ng kanyang mga luha na bumabagsak sa aking balikat. Sa mga sandaling iyon, nag-umpisa akong mag-isip. Ano nga ba ang nararamdaman ko para kay Ruel? Hindi ko na lang siya kaibigan. Parang may mas malalim pa. Ngunit hindi ko rin mawari kung ano iyon. Hanggang sa nagulat ako sa aking sariling tinig na umusal. Ruel, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero, bago ko pa matapos ang aking sinasabi, bigla siyang umangat at tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. May kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata na tila nagtatanong, Jason, ano yun? Tanong niya. Medyo nagtataka, ngunit may halong pananabik. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib. Parang may bagay na dapat idugtong. Pero hindi ko mahanap ang tamang salita. Hindi ko alam kung ang pag-amin ko ba ay makakabuti o makakasama. Sa pagitan ng pag-aalinlangan, naramdaman ko ang pagdami ng mga tanong sa aking isipan. Paano kung hindi ito ang tamang oras? Paano kung hindi niya ako maintindihan? Paano kung magbago ang lahat? Wala, Ruel. Ang ibig kong sabihin ay nandito lang ako para sa iyo. Sabi ko na lamang. Nagpa siya na huwag munang ituloy ang aking sasabihin. Ngunit tila hindi pa tapos si Ruel sa kanyang pagtatanong. Jason, parang may gusto kang sabihin. Ano ba talaga iyon? Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak sa akin na parang mabibigat na bato. Sa isang iglap, naramdaman ko ang panganib na dala ng aking damdamin. Pero sa likod ng pag-aalinlangan, naroon pa rin ang pagnanasa na ipahayag ang nararamdaman. Alam kong isang maling hakbang lang, maaaring magbago ang lahat. Ruel, alam mo bang may mga bagay na hindi madaling sabihin? Minsan, hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Sabi ko na may halong kaba at pag-aalinlangan. Sa kabila ng aking pag-iwas sa tanong, naramdaman ko ang kakaibang tensyon na bumabalot sa amin. Parang may bagay na nagbabadya sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Kahit na narito ako para pagaanin ng kanyang loob, para bang sa kabila ng pagdamay ko. May bahagi ng sarili ko na komplikado at puno ng pagkalito. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga salita at ang responsibilidad na dala ng aking damdamin. Alam kong kailangang mag-ingat sa bawat hakbang na gagawin ko. Ngunit sa likod ng mga pag-aalinlangan, naroon pa rin ang isang pag-asa na baka sa kabila ng lahat, may liwanag na naghihintay. Habang nagpatuloy ang aming pag-uusap, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa amin. Tila nagdadala ng isang mensahe. Sa kabila ng pag-aalinlangan,
naramdaman ko ang isang hindi inaasahang kislap ng pag-asa na maaaring maging simula ng isang bagong yugto sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa aking puso, alam kong ang bawat hakbang ay puno ng panganib at pagkalito. Sa puntong iyon, bumalik si Ruel sa dating pwesto. Ngunit hindi pa rin nawawala ang kislap sa kanyang mga mata. Parang may hinahanap siyang kasagutan sa mga tanong na hindi pa rin nasasagot. At sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pag-asa na kahit gaano pa kagulo ang sitwasyon, may pag-asa pa rin na ang aming pagkakaibigan ay magiging mas malalim pa kaysa dati. Ngunit hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang tanong, ano nga ba ang dapat kong gawin? Ang silid ay tahimik, maliban sa paghalinghing ng aircon at ang mahina niyang paghikbi. Nakaupo si Ruel sa gilid ng kama, nakatungo. Ang mga kamay nakapatong sa kanyang tuhod, tila sinasalo ang bigat ng mundo. Ako naman, nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding. Tahimik na nakikinig sa bawat paghinga niya. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapagaan, pero alam ko rin na hindi ko siya kayang iwan sa ganitong kalagayan. Jason, bakit ganito ang buhay? Tanong niya. Basag ang boses? Habang hindi tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Napakaraming dahilan kung bakit masakit ang buhay. Pero sa totoo lang, sa mga oras na iyon, ang tanging nasa isip ko ay kung paano siya matutulungan. Kaya sa halip na magsalita, tumayo ako, lumapit sa kanya, at marahang yakap siya mula sa likuran. Hindi siya tumutol. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan, ang bigat ng kanyang emosyon, na tila sumasabay sa bawat paghinga niya. Ruel, nandito lang ako. Bulong ko. Pilit na pinatatatag ang boses ko, kahit na ang puso ko ay parang pinipigarin ng sakit. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong ngayon. Hindi mo kailangang maging okay agad. Pero nandito ako. Akala ko sapat na ang mga salitang iyon, pero narinig ko siyang humikbi ng mas malakas. Hindi mo naiintindihan, Jason. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Alam kong may pinagdadaanan siya sa relasyon nila ni Carla. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Pero hindi ko alam ang buong detalye. Sa totoo lang, hindi ko alam kung handa akong marinig ang lahat. Ngunit sa mga oras na iyon, wala akong karapatang umiwas. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. At higit kanino man, ako ang dapat maging sandalan niya. Sabihin mo sa akin, Ruel, ano ba talaga ang nangyari? Malumanay kong tanong. Umiling siya, tila nag-aalinlangan, pero maya-maya'y nagsimula siyang magsalita. Alam mo, Jason, minahal ko siya. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Pero hindi ko naisip na magagawa niya akong ganito. Narinig ko ang sakit sa bawat salita niya. Parang mga sugat na hinahaplos, pero lalong lumalalim. Anong ginawa niya? Tanong ko ulit. Mas maingat na ngayon. Tumayo siya. Biglang naging magulo ang kilos. Naglakad siya papunta sa bintana. Nakatingin sa labas. Pero wala siyang sinasabi. Naghintay ako. Alam kong kailangan niyang ilabas ang lahat ng nararamdaman niya. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsalita siya. Pero ang tono ng boses niya ay malamig na. Parang pilit na pinipigilan ng galit. Niloko niya ako, Jason. Sa harapan ko mismo, niloko niya ako. At ang mas masakit, ang taong iyon. Tumigil siya, hindi maituloy ang sasabihin. Pero ramdam ko ang bigat ng mga salitang hindi niya mabanggit. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan ang balikat niya. Sino, Ruel? Sino ang taong iyon? Ang sagot niya ay nagpatigil sa akin. Parang may isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko na alam kung paano huminga. Ikaw, Jason. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito kami. Biglang bumaliktad ang mundo ko sa isang iglap.
Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Parang nagkaroon ng malalaking alon sa loob ko. Hinahampas ang lahat ng iniisip ko. Anong ibig mong sabihin, Ruel? Tanong ko. Pilit na pinipigil ang panginginig ng boses ko. Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya puno ng luha at galit. Ikaw ang binanggit ni Carla. Ikaw ang dahilan kung bakit niya ako iniwan. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya. Mahal ka niya, Jason! Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano tumugon. Paano nangyari ito? Paano naging bahagi ako ng ganitong sitwasyon nang hindi ko alam? Ang puso ko ay parang hinahatak sa magkabilang direksyon, sa sakit ni Ruel at sa gulat sa mga revelasyon niya. Hindi ko alam kung maniniwala ako kay Carla. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kay Ruel na wala akong alam dito. Ruel, hindi totoo yan. Pilit kong sagot. Pero hindi ko alam kung gaano kakumbinsido ang tunog ng boses ko. Ang totoo, bahagyang may kaba sa loob ko. Hindi ko alam kung paano ako napasama sa kwento nila ni Carla. Pero ang galit ni Ruel, ang sakit na nakikita ko sa mukha niya. Alam kong hindi siya basta-basta magbibintang. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya tila nasusunog sa galit. Hindi mo ba naiisip, Jason? Lagi kang nandyan. Lagi kang kasama namin, pero hindi ko inisip na magiging hadlang ka sa amin. Akala ko kaibigan ka. Ang mga huling salitang iyon ay parang mga sibat na tumusok sa puso ko. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam ang sasabihin, pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi matatapos ang usapang iyon ng ganoon lang. Kailangan kong harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Pero bago pa ako makapagsalita, tumunog ang cellphone ni Ruel. Tumingin siya rito at ang ekspresyon ng mukha niya ay biglang nagbago. Mula sa galit, naging tahimik, malamig, halos maputla. Si Carla, bulong niya. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit sa oras na iyon, alam kong hindi lang ito simpleng usapan. Parang may paparating na bagyo at lahat kami ay nasa gitna nito. Siya po nung cliffhanger, siya po madi sa ato. Ano ang sasabihin ni Carla? At paano magbabago ang lahat sa pagitan ni na Jason at Ruel? Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas. Walang patid ang tunog ng patak ng tubig sa bubong at ang malamig na hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga siwang ng bintana. Sa loob ng maliit na sala ng apartment ni Ruel, tahimik ang lahat. Maliban sa tunog ng kanyang mahina ngunit pigil na pag-iyak. Nakaupo siya sa sahig, nakasandal sa dingding. Ang kanyang mga tuhod ay nakayakap sa sariling dibdib. Ang ulo'y nakatungo. Sa bawat hikbi, nararamdaman ko ang bigat ng emosyon na pilit niyang ikinukubli. Hindi ko alam kung paano siya mapapatahan. Ruel! Ang tanging nasabi ko habang dahan-dahan akong naupo sa tabi niya. Hindi siya kumibo. Hindi niya ako tiningnan. Ang tingin niya'y nakapako sa kawalan. Tila may hinahanap sa pagitan ng mga anino sa gilid ng silid. Sinubukan kong maghanap ng tamang mga salita. Mga salitang magpapagaan sa sakit na nararamdaman niya. Mga salitang makakapagpatigil sa pagguho ng kanyang mundo. Pero paano ba magpapayo sa isang taong labis ng sugatan? Hindi sapat ang mga salitang magiging maayos din ang lahat. Oh, nandito lang ako para sa'yo. Ruel, nandito ako. Ulit ko, mas mahina, mas maingat. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Jason, bakit ang hirap? Bakit parang hindi ko na kaya? Ang tanong niya'y tumago sa akin. Alam kong hindi lang ito tungkol kay Lisetta. Ang babaeng minahal niya ng buong puso, ngunit iniwan siya sa gitna ng kanyang pagmamahal. Alam kong may mas malalim pang sugat na nakabaon sa kanya.
Isang sugat na hindi ko alam kung paano gagamutin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinila ko siya palapit at niyakap ng mahigpit. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang bigat ng kanyang paghinga. Narinig ko ang pagputok ng kanyang hikbi, ang pag-agos ng mga luha sa aking balikat. "Ruel, nandito lang ako," bulong ko. "Hindi kita iiwan." Sa puntong iyon, naisip ko na hindi ko na lang siya niyayakap para aliwin siya. Niyayakap ko siya para iparamdam na buo ang tiwala ko sa kanya. Kahit pa ang mundo niya'y tila nagkakawatak-watak. "Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit, Jason," wika niya sa pagitan ng mga hikbi. "Lahat ng bagay. Parang wala nang saysay." "Makakaya mo yan," sagot ko, kahit alam kong mahirap paniwalaan ang mga salitang iyon. "Hindi man ngayon, pero darating ang araw na masasabi mong, kaya mo pala." Tahimik siyang nakinig, ngunit hindi siya sumagot. Ang sandali, tila huminto. Ang oras ay bumagal. Sa mga segundo ng katahimikan, naramdaman ko ang bigat ng damdamin niya. At ang bigat ng sariling damdamin ko na hindi ko napansin kanina. Matagal ko nang alam na mahalaga si Ruel sa akin. Bilang kaibigan, bilang taong lagi kong kasama. Pero sa mga sandaling iyon, iba ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung paano ko iyon ipapaliwanag. Pero may kung anong kumirot sa loob ko habang nakikita siyang gumuho. "Jason?" Narinig ko ang pangalan ko mula sa kanyang bibig. Ang paraan ng pagkakasabi niya nito, may halong pagdududa, may halong pag-aalinlangan. Tumayo siya mula sa pagkakayakap ko, dahan-dahan, at tumingin sa akin ng diretso. "Bakit ba? Bakit ba lagi mong sinasabi na nandiyan ka para sa akin? Hindi mo naman ito problema. Hindi mo naman kailangang alagaan ako." Nagulat ako sa tanong niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Sa kabila ng kanyang tanong, naramdaman ko ang puot at sakit sa likod ng kanyang tinig. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili niya. "Sinagot mo na ang tanong mo," sabi ko, pilit nang umiti. "Kaibigan kita, Ruel. Hindi ko kailangang magdahilan para alagaan ka." Tumitig siya sa akin ng matagal. Tila may gustong sabihin pero pinipigilan. Sa wakas, binasag niya ang katahimikan. "Jason?" bulong niya. "May hindi ka sinasabi sa akin, hindi ba?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang nagising ako sa isang bagay na matagal ko nang pilit tinatago sa sarili ko. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ko, kahit alam kong alam niya na ang sagot. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumayo siya at lumakad papunta sa bintana, kung saan bumubuhos ang ulan. Tumingin siya sa labas, tila nag-iisip ng malalim. "Jason, mahalaga ka sa akin. Pero natatakot ako. Natatakot ako sa kung ano ang iniisip mo. Natatakot ako sa kung ano ang nararamdaman mo." Halos hindi ako makapagsalita. Ang mga salitang iyon ay dumiretso sa puso ko, na parang suntok na hindi ko inaasahan. "Ruel!" Hindi ko natapos ang sasabihin ko. Tumalikod siya at tumingin sa akin, ngunit hindi na siya umiiyak. Sa kanyang mga mata, may halong lungkot at galit, ngunit higit sa lahat, may takot. "Alam ko na, Jason," bulong niya. At sa puntong iyon, alam kong hindi na ako makakapagtago. Alam kong nagbukas na siya ng pintuan. Isang pintuan na hindi ko alam kung kaya ko bang harapin.